Ay naku, Dok, sorry. Ikaw pala yan. Hindi ako dapat papakonsult eh. Bali, Dok, paano ba to? Dok, try ko muna yung herbal na iniinom ni Aling Marites. Dapat sa kanya talaga ako tatawag eh. Paano ka naman ako iinom ng mga maintenance niyan, pare? Yung mga maintenance naman yan eh, mga gamot na yan, mga maintenance lang. Yung herbal, gamot yun sa lahat. Lahat, kuha na yun. Basta herbal, safe yun. Gamot yun sa lahat. Oo, maniwala ka sa akin. Baka naman hindi lang alam ng mga to o ninyo na mas mahal pa pala ang pinili nilang shortcut. Kaya tara, pag-usapan natin yan. Alam nyo ba, sa dami ng mga pasyenteng dumarating sa klinik, common story na naririnig na parang ganito, Dok, dati pa po ito. Pero ang tagal ko nang uminom ng herbal kasi sabi nila, gagaling daw ako. Pero hindi gumaling, hindi lamang hindi basta gumaling, minsan lumala pa. Ito ang real talk. Meron ko isang pasyente, umabot ng halos 80,000 pesos ang nagagastos niya sa iba't ibang herbal supplements, lahat daw organic, lahat daw natural, pero walang clear diagnosis, walang lab tests, walang improvement. Tapos nung lumapit sa amin, advanced na yung sakit, mas malala na ang gastos, mas mataas pa ang risk. Bakit nga ba ang dami ng may ganitong paniniwala? Una, dahil sa mga marketing, sa mga gamot na ito, katulad ng sinasabi na gamot sa lahat, detox, anti-cancer, anti-aging, pampababa ng lahat. Pero hello, kahit nga po kami mga doktor, hindi kayang magsabi ng gamot na panlaban sa lahat ng sakit. Pangalawa, sinasabi ng iba ganito, kasi pag nag-herbal kami, wala na magpapagamot sa mga doktor. Wala na kayo kikitain. Opo, narinig na po namin yan. Pero alam niyo ba, na mas maraming mga doktor ang gusto talaga ay prevention. Kung lahat ng tao healthy, mas masaya po kami. Mas may time kami, mas makapag PS5 ako. Hindi po ito competition, hindi ito negosyo na paramihan ng pasyente. Kaya nga may family medicine, may lifestyle medicine, and preventive care. Kasi ang gusto po namin ay hindi lang kayo basta gumaling. Ang gusto po namin ay yung huwag na kayong magkasakit in the first place. Tandaan po natin, hindi porket natural or natural ay safe. Maraming herbal na walang sapat na pag-aaral, walang dosing guidelines at po pwedeng maka-interact sa iba pang mga gamot. Minsan pinapababa nito ang epekto ng gamot na talagang namang kinakailangan. O di naman kaya pinapalala nito yung kondisyon habang tahimik lang. May mga herbals naman po na mayroong heavy metals, mayroong mga unregulated ingredients at may mga false claims. At kapag lumala na, guess what? Sa doktor pa rin po yung bagsak. Tapos ang masakit pa nito kapag hindi na ayos ang kalusugan dahil nga huli na yung lahat, sisisihin ng medical field. Sasabihin, walang nagawa. But in fact, the quacks were the ones who did it. Isipin po ninyo, isang pasyente may gallstone, ayaw daw magpa-opera dahil kikita lamang daw ang doktor at mahal daw. So nangyari, binaliwala niya ito at naniniwala siya sa claim na tutunawin daw ang gallstone 30,000 pesos per week. 8 linggo na, 240,000 pesos na po nagagastos niya, naroon pa rin po yung stone, hindi naman po ma-flush. Sana po nagpa-opera na lamang daw siya, yun din naman ang nagastos na niya. Ang ending, mas napamahal pa talaga. Ano nangyari? Pinagkakitaan ng mga kumpanya o mga manloloko using their false claims, kaya eto po ang real talk ko sa inyo. Kung gusto mo talagang gumastos ng tama, magpa-assess ka sa doktor. Magpa-labs kung kinakailangan. Ipaggamot kung kinakailangan talagang gamutin. At kung gusto mong gumamit ng herbal, ipaalam mo sa totoong health professional para masigurado mong safe, tama at may bisa. Kasi ang tunay na murang solusyon, hindi yung tago ng tago, hindi yung inom ng inom, kundi yung alam mo kung ano talaga ang nangyayari sa katawan. So paano? Sana po may natutunan kayo at sana po namulat ng tama ang inyong mga mata. Pag-share na rin po sa inyo mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat.